Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mas pinabilis na pagproseso ng pamahalaan, gayon din ang paggamit sa clean energy at pagbibigay ng excess power sa grid. Pinaikli at mas pinaigting na ang pagproseso ng aplikasyon para sa net metering. Si Faith Santiago para sa detalye. Sa ilalim ng pinirmahang Joint Memorandum Circular o JMC, mas pinasimple ang documentary requirements for distribution utilities o DUs sa ilalim ng Energy Regulatory Commission directives. Mas pinalawig din ang consumer benefits and participation sa pamamagitan ng DOE supplemental policy. Inaasahan ng Department of Energy ang pagdami ng makikibahagi sa net metering program ng gobyerno na ngayon mayroon ng set time-bound local permitting timelines. Sa ilalim ng circular na nilagdaan ng DOE, Department of Interior and Local Government at Public Works and Highways Department, inaatasan ang mga lokal na pamahalaan na gumamit ng standardized application forms at sumunod sa prescribed turnaround times para sa key permits at certification. Kinakailangan na ring magpasa ng electrical permits ang LGUs sa loob ng 3 working days at certificate ng final electrical inspection sa loob ng 7 araw matapos isumite ang kompletong requirements. Ituturing namang aprobado na ang permit o sertipikasyon kapag hindi nakaakto agad ang lokal na pamahalaan sa ilalim ng binigay na panahon at oras. Bunsod nito, maaaring maipagpatuloy ng aplikante ang susunod na hakbang ng net metering process batay sa proof of filing at payment. Sa ilalim ng Energy Regulatory Commission advisory na inilabas nitong nakaraang taon, isang duly accomplished na application form na naglalaman ng impormasyon sa kakailanganin sa net metering facility para sa Certificate of Compliance ng ERC ang requirement sa distribution facilities. Kabilang na rin ang LGU-issued na Certificate of Final Electrical Inspection o CFEI. Kailangan na lang din ng amended net metering agreement at ang kaakibat na Certificate of Compliance application fee. Hindi na rin kailangang inotaryo ang amended net metering agreement at tinatanggap na rin ang e-signatures. Posible namang mapababa ang kabuuang bayarin sa kuryente ng isang end user na may higit isang electricity account na kasulukuyang naka-enroll sa net metering ng isang franchise area distribution utility sa bisa ng mga naipong credit sa pamamagitan ng Supplemental Policy Net Metering Program sa nilagdaan na circular ng DOE nitong nakaraang taon din. Bunsod ng mas pinaigting na proseso, mas kaunti na ang papeles, paghihintay at administrative barriers, alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, 13 sa tanghali ng Congress TV.